Hindi magtatagal ang ating mga pagmimensahe ngayong hapong ito sapagkat maiksi lang ang mga bersikulo na ating mabasahin. Tayo ay gagawin sa aklat ng pahayag, Revelation chapter 22 at saka Revelation chapter 3. Maiksi lang ang ating babasahin. Ito ang ating babasahin. Ito ang sabi ng Panginoon. Behold, behold, yan. Sabi niya, behold, yan. Nagsalita ang Panginoon sa Revelation. I am coming quickly. Sabi ang Panginoon, ako ay mabilis na darating. Quickly ang pagkakagamit ng salita. I'm coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Mapalad daw yung nag-iingat, nagpapanatili, nag-keep ng words, ng mga salita, ng mga propesiya ng aklat na ito. Yan, mapalad daw. Kayo ba may napanatili na ba kayong words o mga salita sa aklat ng Revelation? Meron na ba kayo napanatili sa buhay nyo? Kasi sinasabi ni Jesus Christ, blessed is he who keep the words of the prophecy of this book. Si Jesus Christ nagsabi, prophecy of this book. So tayo, nagkaroon na tayo ng mga ilan-ilang propesiya related dito sa Revelation. Naalala nyo ba yung katulad ng yung woodworm, yung anghel na ang pangalan ay woodworm, na ikaapat na salot na pinakawalan ng Diyos ng may trompeta at nananalasa ngayon sa earth. Sinasabi ko sa inyo na yun na nagko-cause ng mga baha at pag-apaw ng mga streams. At sa ibang panig naman ay natutuyo ang kanilang mga ilog at mga lawa, mga streams, mga bukal. Dito naman sa atin, patuloy na nangyayari to. Hindi pa to mapipigilan. At hindi lang to sa Pilipinas. Maliit na portion lang ang Pilipinas sa prophetic na yan. Actually, ang China ang nade-devastate dahil dun sa pag-devastation ng mga ilog nila at pagbaha ng matindi. So, ito binasa natin sa Revelation chapter 7. Behold, I am coming quickly. So, ngayon, pag-usapan natin ito. Kasi, sinasabi kasi ng maraming mga ngaral, wala nang laman ng kanila ang ating mga kumbaga sa bukang bibig, sabi kumbaga sa salitang bukang bibig. Ewan ko lang kung anong English niyang bukang bibig. Mga bukang bibig na mga pinag-uusapan ng mga, lalo na yung mga kapastoran. Darating na ang Panginoon, darating na ang Panginoon. O, di ba? Darating na, tapos sasabihin, ra-rapture na, ra-rapture. Ano ba yung mauna? Yung pagdating ng Panginoon o mag-rapture muna? Kung sasabihin natin na mag-rapture muna bago darating ang Panginoon, ang sabihin mo, mag-rapture na, mag-rapture na. Hindi natin dapat mabanggit ang sinatawag na darating na ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, sinasabi, darating ako na may alapaap. Hindi niya sinasabi na darating siya sa earth. Yun ang gusto kong malinawan nyo. Sinasum up. Baga saan sum up? Ano ba Tagalog ng sum up? Yung, they consider right away na yun ang ibig ipasabi,
That that was the he meant na darating na siya sa earth. Walang ganon. Ito na naman. Tatlong bersikulo to na pare-parehas ang tema. Sinasabi ng Lord, I am coming quickly. Yan. Kailan ba to? Mangyayari ba to? Bakit 3 beses pang binigkas ng Lord ito? Darating ba to? O rapture muna? So maraming usapan dito kung tutusin. Kung kaharap natin ng maraming mga klase-klase ng mananampalataya, baka magkadebate-debate pa. Pero, sinasabi talaga na magkaka-rapture. Rapture ang tawag niya, yung pagkuha sa 4 na sulok ng sanlibutan na igaguarded ng angels. Yun. Kasi sabi nga, kung paano raw ang tinatawag na lightning, you can see it from the west, south to the north, or west to the east. Ganong kabilis nakikita mo. So yun ang ating bibigyan dito. Kaya kung bakit sinasabi niya na I am coming quickly. Pero babasa pa tayo ng isa. Eto, pagdating sa 12 ng 22, chapter 22, sa verse 12, inulit uli, and behold, sabi na naman ng Lord, I am coming quickly. Yun na naman ang sabi niya. And my reward, ito, medyo na iba sa ilalim. And my reward is with me to give to everyone according to his work. I am the Alpha and Omega. Ayun ang sabi ni Jesus Christ dito. Behold, I am coming quickly. So, pangalawang beses natin binabasa na si Jesus Christ, sinasambit niya talaga to na I am coming quickly. Yan. So, babasa pa tayo ng isa para makita natin na hindi lang 2 beses sinabi ng Lord na I am coming quickly. Sa chapter 3 ng Revelation, binanggit niya ulit ito. Sa chapter 3 ng 10, 11, dalawang verse ang babasahin natin. Sabi niya dito, because you have kept my commandment to preserve, and I will also keep you from the hours of trial, which I shall come upon the whole earth, to test the whole earth who dwells in the earth, to test who dwells on the earth. Tapos, bigla niya sinabi sa verse 11, behold, I am coming quickly. Yun na naman, binangkit na naman ng Panginoon kasi naka-red letter sa Bible. Oh. So, and hold fast that no one may take your crown. Oh, so, yun ang paalala niya. So, 3 beses siyang nagbigay ng bersikulo na I am coming quickly. So, ngayon, sa palagay nyo, ano ang ibig sabihin nito? Na I am coming quickly. Ito ba yung pagbabalik niya? Yan. Kasi nung nakaraan lang, sa Mateo 28, pinag-usapan natin na si Jesus Christ nangako that Jesus Christ will remain. I am with you, sabi niya, until the last ages. Until at the end of the ages. Sabi niya, I will be with you until the end of the ages. Kaya sinasabi ko, bakit babalik ang si Jesus Christ Sinasabi niya, He will be here until the end of the ages. Oh, tayo ba nasa end of the ages pa? Wala pa tayo sa end of the ages. Maaaring nasa bukana, nasa doorstep tayo ng tinatawag na end of the ages, pero hindi pa to ang end of the ages. Ayan.
Ayan, sabi niya dito, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, sabi niya, I am with you always. Ayan, sabi niya sa mga apostles at saka yung mga witnesses nang siya ay umakyat sa heaven. I am with you always, even to the end of the ages. So sinabi niya to, pero paalis siya. Ito, I am with you. Pero dito sa lugar, sa portion na to, paalis siya. Paano natin i-reconcile itong mga magulong mga tinatawag na account ng mga word ni Jesus Christ? Kasi parang hindi pwede paakyat nga siya sa langit eh. Tapos sasabihin niya, I am with you until the end of the ages. Paakyat siya sa langit. Paano natin ma-reconcile ito? Pero kung ating bibigyan ng unawa o magbibigay tayo ng example, tinatawag na live example o buhay na patotoo na si katulad ni Apostle Paul nung kinausap siya ni Jesus Christ. Siya ay nasubasog at nakita niya si Jesus Christ nagliliwanag ng matindi pa sa sikat ng araw. Yun nga, nakita niya hanggang sa labulag na si Pablo. Nawala na siya ng pananaw ng paningin. So nakita niya talaga si Jesus Christ. Diba? Ibig sabihin, sa oras na yun, si Jesus Christ buwaba sa lupa. Di ba? May ganun tinatawag na consideration, analysis, na si Jesus Christ, He wasn't at heaven, pero buwaba sa lupa. So, yan ang pag-uusapan natin. Si Jesus Christ ba, ano ba ang power? May power ba siya na magmanik, manaog from heaven to the earth? Yan. Kasi napakadali niya lang sabihin, behold, I am coming quickly. Parang, diyan na ako kaagad. Parang ganun sa Tagalog. Mabilis. Wala lang sabi-sabi, diyan na ako agad. Parang ganun. Kaya niya sabihin yun. Hindi katulad ng angel, kung babasahin natin ng Matthew, na ang angel bumaba, yumanig ang palibot kasi sa tindi ng impact. Kasi ang angel, ibig sabihin, lumilipad ng actually, mabilis pa sa liwanag ang lipad ng angel. Mabilis. Kasi napakalayo ng heaven. Bukod pa doon, meron silang ginagamit na portal. Yan. Meron silang ginagamit na portal. Yung portal na yon, doon sila pwedeng sabay-sabay na papasok doon at yun, biglang lalabas sa tapat ng earth, yung tinatawag na portal na yon, yung bukana ng parang, kumbaga sa black hole, parang ganon, biglang lalabas yun doon na walang sabi-sabi na yung portal na yon, bigla silang iluluwa nun, tapos mawawala na. Ganon nagtatravel ang mga angel, hindi lang lumilipad, may portal. Yan. Kaya, kahit ilang universe, ang layo, ang diferensya, universe ang, imagine, universe pinag-uusapan natin kahit maraming universe pa ang pagitan mula doon sa kinalalagyan ng angels na yan, gumagamit sila ng portal system. Yung portal nila. Kaya ang heaven, kung yung lugar na tinatawag ng mga angels, pulo-pulutong o tinatawag na legions of angels na naka-array o naka-ready sa battle, pag yan, lumabas sa portal, ready na yan. Ganun sa panahon ni Jesus Christ, na nung siya ay ipapako sa krus, ang mga angel nagagalit dahil ang kanilang ang kanilang hari, ang kanilang maker, ipapako sa krus. Imagine mo. Kung yun tinatawag na hindi kinaya ni Jesus Christ, wala na tayong lahat ngayon. Ng earth, babaguhin na. Kung paano si Kainuha noon, pinuksa ang mga tao. Wala na, pinuksa na tayo. Pero pinagtagumpayan ni Jesus Christ yun. Kaya hanggang ngayon, buhay tayo. Kaya dapat natin ipasalamat niya sa ating Panginoon, yung pagtatagumpay niya. Otherwise,
galit ang mga angels. Sa panahon na yun, ibig sabihin, talagang nadidespair sila dahil sa nagpapakahirap yung kanilang maker, si Jesus Christ. Yung kanilang, tinatawag na, ano nga nila God nila Angels nila sila, pero God pa rin nila si Jesus Christ. O, gano'ng katindi si Jesus Christ. Kaya baguhin nyo na ang mentality nyo, mga kapodcast. Laliman nyo na ang pangunawa nyo kay Jesus Christ. Walang Maria sa Bible na tayo pinag-uusapan, alalahanin nyo simula't simula pa. Wala sa Biblia. Huwag kayong padaya. Mga mamang lang ang dadaya. Binabasa na natin ang kasulatan, harap-harapan. Huwag kayong padaya. Demonyo lang ang dadaya sa mga religion. Kaya huwag kayong padaya. Sapagkat ako, binabasa ko sa inyo, nababasa nyo, may mga versikulo. Wala tayong pinag-uusapan ng Maria. Kung meron man, hindi si Mary, Mother of Jesus, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Binabasa natin kung sinong Maria yung involved. Kasi may mga Maria sa Bible, hindi lang si Mary. Yung may Magdalene, may Salome, meron pa yung mother nila Sabidi. So may tatlong Maria na yun, hindi pa kasama si Mary. So huwag kayong padaya sa mga nagtuturo ng mga walang kwentang turo na wala sa Biblia. Kaya nga dito pinapaalala sabi niya, I am coming quickly. Sinasabi ng Lord na mag-remain kayo dito sa prophetic ng book na sinasabi. At may reward daw siya sa atin. So nakita natin, tatlong beses na natin binabasa na si Jesus Christ nagpahayag na I am coming quickly. Pare-parehas na word, hindi na iba, yun mismo. Behold, I am coming quickly. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, dahil napaka-linaw, walang paligoy-ligoy, na I am coming quickly from heaven, si Jesus Christ, mayroon siyang capacity. Hindi angels, si Jesus Christ na itong special na babanggitin natin. Kasi may isang matalinong tao na ang pangalan si Albert Einstein. Meron siyang sinusulong na formula na pinagkakaguluhan ng mga physicist at saka scientist. Ano yun? Yung formula niya, his formula na equation, ang sabi, E equals M times C squared. Yun, yung formula niya. E equals M times C squared. Hindi natin alam yan, pang-scientist yan. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, yung space and time, ibebend. Kung baga yung dulo ng, kung pampitong heaven man yan, at ang dulo niya nasa earth, bebend yung tinatawag na time and space, at magbimit doon sa yung dulot-dulo. So, mahirap ipaliwanag, di ba? Hindi natin kaya paliwanag. Ibig sabihin, you will be in the same place at no time. Makakarating niya sa isang lugar na at the same time, kung anong oras, yun ding oras sa'yo, nandun ka. Walang pwedeng, hanggang ngayon, nabubulol tayo. Hanggang ngayon, until now, still formulating yung yan. Pinagkakaguluhan hanggang ngayon, kinukompute nila, gumagawa sila ng mga models na kung ano-ano ang sasama nila para mapatunayan talaga nila. At yung mga kanilang version at mga model na bagong ginagawa para makatravel sila na mabilis, dyan nila kinukuha sa formula ni Albert Einstein na yan. Ngayon, hindi ko naman gusto pahirapan ng utak natin dahil si Jesus Christ, ang sabi lang, I am coming quickly, boom, andyan na. Diba? Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Merong authority si Jesus Christ na pag sinabi niya, I wanna go there. Bigla na dito lulutang si Jesus Christ. Walang oras, basta inisip niya yan. Ginusto niya yan. Diyan, biglang susulpot si Jesus Christ.
Ganon ka-powerful si Jesus Christ. Hindi katulad ng angel, kailangan gumamit pa ng portal para makababa sa earth. Kung isang tinatawag na talaksan man sila. Kung 72,000 man sila, na katulad ng binabanggit ni Jesus Christ, na 12 legions equals 72,000 angels. Pero si Jesus Christ, ito, napakadali niya sabihin, I am coming quickly, behold, dala ko ang regalo mo. I am coming quickly, behold. Kung ano sinasabi niya, pero pare-pares yung word na, I am coming quickly. Hindi ito yung sinasabi na si Jesus Christ, babalik kasama ng mga alapaap, kasama ng mga saint. Hindi ito yun. Ito ang sinasabi dito, magpaparoot parito si Jesus Christ with no time. Yan ang ibig sabihin dito. Ganyan ka-powerful ang God na si Jesus Christ. Yan. Hindi pinag-uusapan dito na yung pagbabalik ni Jesus Christ. Ang sinasabi dito, ang pinagmamalaki ni Jesus, pinangangalagdangan ni Jesus Christ dito, pupunta ako sa earth kahit anong oras. Parang ganun sa ibang salita. I am coming quickly, I am coming quickly. Ganun. Okay, I'll be there. Kumbaga sa ibang English, I'll be there. Parang ganun lang. Kaya hindi tayo pwedeng mapabayaan ni Jesus Christ dahil nangako siya, I will be with you until the end of the ages. Yun ang pangako ni Jesus Christ. Kaya kung sa milyong beses man si Jesus Christ magpanik-panahon dito sa earth para asikasuhin ang mga mananampalataya, hindi katakata yan, mga podcast. Yan. Kaya mag-trust tayo sa Lord. Dahil sinasabi niya yan, I will not forsake you, sabi niya, sabi ng Lord. Nor leave you. Sinasabi yan ng Lord sa mga mananampalataya. Ang pinag-uusapan dito is, yung tinatawag na capacity ni Jesus Christ kung paano pupunta dito hindi na natin alam yun, basta siya may capacity. Yun yan, kinukwento ni Albert Einstein yan. Mismo may formula si Albert Einstein yan Sino ba si Albert Einstein? Isang scientist na Hudyo. Yan. Na sinasabi ni Einstein na pwedeng makapunta ang isang spaceship nang walang oras sa isang lugar. Hanggang ngayon, kamot sila ng ulo, sinusolve nilang pilit yung formula ni Einstein. Pero si Jesus Christ lang pala ang pwedeng gumawa niyan. Kung paano yan mangyayari, hindi natin alam. Basta si Jesus Christ, may authority na mawala sa isang lugar at sa ibang lugar lalabas. Yun si Jesus Christ. Ganong ka-powerful ang Diyos natin. Di ba? Ang ating pinananampalatayanan. Sa isang bigkas, sa isang andyan siya. Hindi mo man pwedeng makita dahil mawawalan ka ng lakas. Pero mararamdaman mo ang presensya ng Lord. Yun. So, ganun yun. Sa madaling sabi, hindi tayo dapat mag-alala sa kabila ng mangyayari. Lalo na sinasabi ko sa inyo, mag-i-spark ang World War III by December. Mag-i-spark na talaga kasi dahil sa ng Russia. Otherwise, kailangan mamatay si Putin. Yun lang yan. Habang buhay si Putin, magulo talaga yan. So, di ko lang ng Lord, pero ganun na ngayon kasi nagre-react na ang China at North Korea sa tinatawag na parang yung ang tawag yun yung sila yung hinaharas yung hindi natin nawala sa ating yung binaban yung kanilang mga product, hinuhuli na yung mga barko nila. Kaya nagre-react na ang China. Ngayon sa Israel naman, ang mga Arabs nagkaroon na ng alyansa na parang na-unite na parang NATO na alyansa na kasama ang mga puwersa nila.
Dati parang dalawang isip lang sila, pero ngayon parang ano na sila, yung decided na sila lumaban ng sabay-sabay sa Israel. Kunin nila ang Israel. So sa madaling sabi, dahil hindi naman papayag yung mga kaalyado ng Israel sa Amerika, kasi maraming mga labi ang mga ano dyan, mga Jew, American Jew. Hindi yan papayag. Meron silang access sa mga armament ng Amerika. Kasi sila yung mga matataasang pwesto nila yan. Mga general siya mga yan. Pangalawa, sila ang may invento ng mga hypersonic ng Amerikano. Ng armament ng US. Mga submarine, pati mga missiles. Kahit na yung itong fifth generation na fighter plane nila, gawa ng mga Jewish company, American Jew company. Katulad ng Boeing, McDonnell Douglas, Martin, ano ba yun? Kalimutan ko na, yung marami yan puro, walang magagawa sila ang may company yan At saka yung mga malalaking company ng mga AI, sa kanila, sila rin ang mga player niyan. Yung mga, ang nahihiwalay lang dyan, si Elon Musk. Hindi American Jew yan, si Elon Musk. Ngayon, sa tinatawag na ano ng Israel ngayon, na itatayo ang third temple, yan ang dahilan kaya mga Arabs talaga decided sila na girahin ng Israel kasi nga ayaw nilang magkaroon ng templo doon sa Israel maliban sa Al-Aqsa Mosque, sa mosque ng mga Arabo doon. Ngayon itatayo nila ang third temple. So yun ang parang nawiwindang ng mga Arabo dahil doon sa forecast na itatayo ang third temple. So, sa hapong ito muli ang inyong Mensaheng Kaligtasan Podcast, Mensaheng Kaligtasan Kristo Jesus.